Patuloy po nating i-welcome ang presensya ng Banal na Espiritu, ang Diyos na gumagawa ng himala sa ating kalagitnaan, sa ating buhay. Let us continue to praise and glorify His name. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Sige po, the best clap offering of praise. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ang lahat ng may hininga ay sambahin ang iyong pangalan. Let everything that has breath praise the name of the living God. Praise the name of Jesus. Praise Him, praise Him, praise Him. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka sa aming mga buhay. Ikaw na Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Diyos na gumagawa ng himala. Diyos na tumutugon ng aming mga panalangin. Diyos na kailanman ay hindi nang iwan, hindi nagpabaya, Panginoon. Diyos na napakabuti at napakatapat. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. You are the everlasting God, and your love is unfailing. It's everlasting. It is unchanging, God. Blessed are you, Lord. Blessed are you, Lord. Blessed is your holy name. Ang lahat po ng mga nilalang ng Diyos ay patuloy na magpuri at sumamba sa Kanya. Magsambit lamang po tayo ng ating pasasalamat sa Panginoon sa malapit na pong matapos ang buwan ng Enero, ilang oras na lamang po. Pwede po ba tayo na personal na magpasalamat, magbalik ng pasasalamat sa Diyos? I will give you time. Ibigay mo sa Panginoon ang nararapat na pagpapasalamat. Ano ang mga bagay na gusto mong sabihin sa Kanya? Ano ang mga bagay na ginawa sa iyo ng Diyos ngayong buwan na ito? Kung paano siya naging tapat sa Kanyang pangako? Kung paano Kanya niligtas? Kung paano Kanya in-encounter? Just give thanks to God this very moment. Come on, lift up your thanksgiving to God. Bibigyan ko po kayo ng ilang minuto upang personal na magbalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon, kung aming babalikan ang lahat ng mga nangyari ngayong buwan po na ito, lahat ng mga nangyari, lahat ng mga bagay na aming napagdaanan at naranasan, walang magiging ibang bukang bibig ang aming mga puso at ang aming mga labi, kundi magbalik ng pasasalamat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sapagkat ang aming buhay ay iniligtas mo, pinrotektahan mo, pinagpala mo, Panginoon. At ngayon po ay patapos na ang unang buwan ng Enero, ang unang buwan ng 2026, Lord. At kami po ay tatawid sa panibagong buwan ng Pebrero. At gusto po namin, Panginoon, ninanasa ng aming mga puso
na muli mo po kaming samahan, muli mo po kaming gabayan, muli mo kaming pagpalain sa buwan na ito. Bigyan mo kami ng kalakasan upang mapagtagumpayan ng lahat ng mga kabigatan at problema na maaaring maranasan namin ngayong susunod na buwan. Give us enough grace, Lord, sufficient grace from your throne, Lord. Iparanas mo sa amin ang iyong pagmamahal, ang iyong presensya. Kanlungin mo ang bawat isa, Panginoon, na may mga daladalang kabigatan at kalungkutan, Panginoon. Sa lahat po ng aming gagawin sa crossover po na ito, pinagkakatiwala po namin ang lahat sa iyong mga kamay, Panginoon. Lahat ng panalangin, lahat ng mga salita mo na maihahayag, at lahat ng mga deklarasyon na sasabihin ng aming mga labi, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ay kasangkapanan mo, Panginoon, ng iyong kapangyarihan na ang bawat salita ay magiging buhay, Panginoon. Magiging buhay, O Diyos. And it will manifest in the lives of your people. Let there be manifestation of signs, wonders, and miracles in the name of Jesus Christ of Nazareth. Panginoon, nagpapahugas din po kami sa iyong banal na dugo sa lahat po ng aming mga kasalanan, kalikuan, lahat ng mga bagay na nagawa po namin kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Dalisayin mo po ang aming mga puso, Panginoon. Malaya ka pong kumilos. Malaya kang magpakahayag. Malaya kang hipuin ang lahat ng mga tao na idadako mo sa live stream na ito. Wherever we are, Panginoon, and whatever the condition of our heart is, we declare that tonight, you will do something new, something fresh, and something great, Lord, sa bawat isa sa amin. Sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kapayapaan, sa iyong kagalakan at sa iyong presensya na nag-uumapaw. Pinagkakatiwala namin ng crossover po na ito sa inyo. Maraming salamat po at binibigay na po namin sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen, Amen, and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Time check, it's already 10:58 po at halos isang oras na lamang po ay tatawid na po tayo sa panibagong buwan ng 2026. Amen. Amen. Praise God. Alam niyo po, ang buwan na susunod ay buwan ng pag-ibig. Diba? February po. No? At bilang mga Kristiyano po and as a follower of Jesus, no, ngayon pa lamang po ay sasabihan ko na po kayo na hindi po tayo gumagamit ng Valentine's Day. Ang ginagamit po natin is Happy Hearts Day po. Kasi ang Valentine's ay I think naka-anchor siya sa isang pangalan na parang sineselebrate nila. I don't know kung tama ba, Valentino, ganyan, or Valentino yung pangalan ng tao ba yon? I don't know. So, hindi ako masyadong familiar, pero we don't use that, no? We don't use Valentine's. So, we use Happy Hearts Month, Happy Hearts Day. Yan. So, praise God po. At sa araw po ng pag-ibig, ang dalangin ko po sa buhay po ng bawat isa ay mapuno po tayo ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Maaaring tayo po ay said sa pag-ibig mula sa mga tao na inaasahan nating magmamahal sa atin. Maaaring kulang ang naipadama nila sa atin, pero kailanman ay hindi nagkulang ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. At yun po ang dalangin ko ngayong month of February. Mapuno tayo, mag-overflow tayo
ng pag-ibig na nanggagaling sa atin pong Panginoon. Napakasarap ma-in love. Napakasarap ma-in love. Kaso po, kung sa maling tao, masakit. Masarap ma-in love kung ibibigay mo yung pag-ibig mo sa Panginoon na hindi ka kayang saktan. Sa Diyos na hindi ka kayang iwanan. Diba? Walang kahit na anuman at sino man ang makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Nothing and no one can separate us from the love of the Lord. Amen. Kaya ngayon po, 11 o'clock na, nagsimula na po tayo sa atin pong pag-aaral. Amen. Mag-aral muna po tayo, then later on, I'm going to pray at yung pinakamahalaga sa lahat, yung declaration po natin, prayer and declaration po. So our topic po for tonight is entitled, What You Carry Matters. What you carry matters. Kung ano ang mga bagay na dala-dala mo ay mahalaga ito. Mahalaga ang mga bagay na dala-dala mo. Yung mga bagay na hawak-hawak mo ngayon or dala-dala mo ngayon, what you carry matters, it's important po. What you carry is important. Kasi it will either mapapabilis ang paggawa mo sa kalooban ng Diyos o mapapagbagal ka nito. Okay? Mapapabagal ka. So, ang buwan po ng Enero ay halos patapos na. Isang oras na lamang po. And January of 2026 is over. For some, siguro January is full of hope. Diba? Nagsimula tayo ng crossover last December 2025 to January. Punong-puno tayo ng pag-asa. Maaaring naging maganda ang takbo ng January sa atin. But for others, January was heavy. Simula pa lang ng taon, bigat ka na. Hirap ka na. Iba-iba po tayo. Some entered the year strong, but others entered January wounded. Siguro nga ngayon di ba? January pa lang, nakalista ka na sa mga strong soldiers ng Panginoon. Kasi January pa lang, ang dami mo ng mga pinagdaan ng laban sa buhay. Sino kaya dito yon? Sino kaya dito yung marami ng mga pinagdaan ng laban kasi simula pa lamang ng taon? But tonight po, we are standing at a crossing point. We are standing at a crossing point. And we will not just enter another month. Okay? We will not just enter another month. But we have this expectation that our next month will be a victorious month. Amen? A victorious month full of love from our Lord. Hindi tayo basta-basta tatawid lang, mga kapatid. Kiniklaim po natin ang katagumpayan sa bawat buwan ngayon pong taong ito. Okay, sige, sabihin na natin, sugatan ka. May mga nangyari sa'yo na hindi mo inaasahan ngayong month of January. But it will not define the next month. And so, it will not define the coming next months. So we don't just step into February, but we decide what you bring with you. Ano ba ang mga dadalhin mo? Kaya nga, what you carry matters eh. Kasi ano ang mga dadalhin mo from January to the next month, February. What you carry matters. What you carry matters.
Dadalhin mo ba sa susunod na buwan ang mga sugat, ang hirap, ang kabiguan, ang hindi pagpapatawad? Siguro mas maganda po na iwan natin yan ngayong buwan na ito. Mas maganda po na magsisimula tayo ng bagong buwan na meron tayong mga bagong kaisipan. Meron tayong bagong puso. Na lahat ng mga nangyari, goodbye. Goodbye na. Iiwan natin ang lahat ng mga garbages ngayong buwan na ito at tatawid tayo ng panibagong buwan na merong kagaanan. So this will lead us to point number 1. Point number 1. January po was a chapter, not the whole story. January was just a chapter, but not the whole story. Amen po ba? It's not the whole story. Kaya yun lagi yung naririnig sa atin, Isaiah chapter 43 verse 18. Isaiah chapter 43 verse 18, forget the former things, do not dwell on the past. Forget the former things, do not dwell on the past. Kakalimutan natin ang mga bagay na nangyari in the past. Forget the former things, do not dwell on the past. Kung ano man yung mga nangyari in the past, nangyari na po iyon. And maybe this month of January, it may have exposed our weaknesses. Or maybe January revealed to us mga delays, mga rejection na nangyari sa atin. Isaiah 43 verse 18. Isaiah 43 verse 18. Or for some po, ang January po ay muling nagbukas ng mga dating sugat. Nagpaalala ng mga dating pasakit na nangyari sa atin. And maybe January was the month na nakita mo na yung mga panalangin mo ay hindi pa rin nasasagot until now. Pero makinig po kayo. Makinig po kayo mga magulang at kapatid. A hard January does not cancel God's promises for the year. Alam niyo kung anong sinisigaw natin ngayon pong taon na ito? That this 2026 is the year of our abundant harvest. Year of abundant harvest. Ibig sabihin, kahit gaano man kahirap at kabigat ang nangyari ngayong month of January, hindi nito makakansela ang pangako ng Diyos na ating pinangahawakan for the whole year of 2026. Because a slow start does not mean a failed destiny. A slow start does not mean a failed destiny. Hindi ibig sabihin na mabagal yung progress, wala nang mangyayari. Hindi porkit hindi mo pa nakikita, kabiguan na agad. God never said everything would happen in this month of January. Hindi lahat mangyayari ngayong buwan na ito. Maaaring may mga pwedeng mangyari, pero hindi lahat mangyayari ngayong buwan na ito. Alam niyo kung anong sinasabi ng Lord sa Lamentations, chapter 3, verses 22 to 23? Lamentations 3:22-23, He said, His mercies are new every morning. Bago ang habag, ang awa ng Diyos araw-araw. He said His mercies are new every morning. Kaya wag mong gawing bilanggo ang iyong sarili sa buwan na ito. Sapagkat dapat mong malaman na ito ay daanan lamang. Ito ay daanan lamang para marating mo ang magandang nakahanda
para sa iyo. Dinaanan mo lang ito. Passage lang ang month of January. Okay? And there's something more in store for you. There's something more. Amen? His mercies are new every morning. At mamaya po, umaga na naman, bago na naman ang biyaya at habag ng atin pong Panginoon. So January was just a chapter but not the whole story. There's something more. Sino dito gusto pa ng more? Who wants more? Amen. We want more. Sabihin mo nga sa live comment, I want more. Amen. I want more. Sabihin mo. Gusto pa natin. Hindi tayo papayag na hanggang dito lang. I want more of your presence. I want more of your power, Lord. I want more of your anointing. I want more, Jesus. More of Jesus, more of Jesus, more of Jesus. 11:11, more of Jesus, 'di ba? Sabi mag-pray, mag-ano ka daw. Pwede ka daw mag-wish, sabi ng iba kapag 11:11. Hindi tayo nagwi-wish, nagpe-pray tayo. We want more of God this 2026. This coming month of February, we want more of Jesus. Amen. Mawala na ang lahat, wag lang ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Amen. So that's the first point. January was just a chapter but not the whole story. And the second point, leave what will weigh you down. Leave what will weigh you down. Kung ano man ang mga bagay na magpapabigat sa iyo, kailangan mo na itong iwanan. Hebrews chapter 12 verse 1. Hebrews chapter 12 verse 1. Let us throw off, itapon mo, everything that hinders. Let us throw off everything that hinders. Hindi po tayo makakatawid or makakatakbo ng malaya sa susunod na buwan ng Pebrero kung meron tayo dala-dala ng mga unnecessary weights na nagmula ngayon pong month of January. So some things po must stay behind. Hindi mo na kailangan dalhin pa. Ano-ano yon? Ano-ano yung mga bagay na dapat na hindi mo na dalhin pa? Okay? Yung mga guilts. Okay, yung guilt mo from past mistakes. Huwag mo nang dalhin ngayong susunod na buwan. Okay lang ba? Iwanan mo na yung mga guilt in the past. Ano pa? Yung mga disappointments mo. Okay, kung may mga disappointments ka, dahil meron kang expectation kaso hindi nangyari, let go mo na yun. Even the offense toward people. Kung meron kang galit, di ka nakasunduan, okay? Kung meron man, iwanan mo na yon. Even fear, pain, resentment, habits. Let us throw off everything that hinders. Ang mga bagay na iyan dapat ay hindi na po natin dalhin sa susunod na buwan. Not everything we experience deserves a seat in our next season. Hindi lahat ng mga karanasan ay karapat-dapat magkaroon po ng upuan sa susunod na kabanata ng ating mga buhay. Not everything you survived is meant to follow you. Hindi porkit nandyan at kasama mo, dadalhin mo na. Kasi may mga bagay na kailangan ay itapon mo na. Kaya ngayon mga kapatid, no?
tatawid na tayo. Tanggalin mo na. Basta lahat ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, iwanan na natin. Amen? Gagawin natin to buwan-buwan. Papaalalahanan ko po kayo. Kasi minsan kung ano pa yung basic, yung pa yung nakakalimutan natin eh. Kaya nga paulit-ulit tayo nag-aaral. Paulit-ulit tayo nire-remind ng Lord. Pinapaalalahanan kasi minsan kung ano pa yung mga basic, yung pa yung madalas na nakakalimutan natin. Yung pa yung mga madalas na hindi natin nagagawa. Kaya nandito po tayo. Araw-araw tayo mag-aaral ng salita ng Diyos upang araw-araw tayo mapaalalahanan. Araw-araw tayo matuto. Araw-araw tayong kausapin ng banal na spirito ng Diyos. You need to ask yourself. Tanungin mo ang iyong sarili. Yang mga bagay na dadalhin mo ngayon pong month of February, makakatulong ba yan sa pananampalataya mo? O sasaktan ka lang yan? Kung sasaktan ka lang, let go mo na. Kung makakatulong sa pananampalataya mo, dalhin mo. Is this teaching me or trapping me? Tinuturuan ba ako nito? O parang hinahayaan ako nito na para maging stagnant ako or makulong ako? Tinatrap ako nito? Or another question, is this from God? Galing ba to sa Diyos? Itong dadalhin ko, galing ba to sa Diyos? Kasi kung hindi galing sa Diyos, pakawalan mo na. Kalimutan mo na. Hebrews 12:1 po. Amen. Let go and let God. Just leave, bad habits behind. Okay, kalimutan mo na. Iwanan mo na upang hindi na magpabigat sa iyo sa susunod na buwan. Kaya po ba? Ang tanong, kaya po ba na bitawan ngayong gabing ito ang mga bagay na gusto nang ipabitaw ng Diyos sa iyo? Handa po ba na palayain ng inyong mga sarili? Amen? Kaya? Amen. That's faith. That's faith. Kakayanin sa tulong at biyaya ng Panginoon. Yes, Lord. Amen. Praise God. God is good. Yan kaya with God. Totoo naman yun di ba? With men, it is impossible. But with God, all things are possible. Kaya kakayanin talaga sa tulong ng Panginoon. Amen. Amen, Tama, Geraldine. At alam nyo, kapag sinabi mong kaya mo, di ba parang sa mga mga nag-gym Sa una, mahirap talaga hanggang, di ba nabibuild na yung mga muscle mo. Ganun din Sa una, mahirap talaga Yung pag magsisimula ka talaga ng pagsunod sa Panginoon, saan ka talaga susubukin? Marami talagang mga mangyayari sa'yo kapag nagsisimula ka. Pero yaan ang magpapalakas ng spiritual muscle mo. Kaya kahit masakit, kahit may, di ba yung mga nag-gym, lalo pag first day or first week, napakasakit niyan. Napakasakit sa katawan. Pero dyan ka masasanay, dyan ka lalakas Tinetrain ka Kaya sa lahat ng mga nagsisimula dito, hindi magiging smooth sailing ang buhay nyo. Sa lahat ng mga nagsisimula dito mag-devotion, na mag-aral ng salita ng Diyos, hindi magiging madali. Ako na po nagsasabi sa inyo. Huwag kayong mabuhay sa kaisipan na kapag Kristiyano ka o follower ka ni Lord, magiging maganda ang takbo, magiging smooth ang lahat sa iyo. Actually, kabaligtaran nga di ba? Sabi ng iba, kung kailan ka naman naglingkod sa Lord, kung kailan ka naman nakakilala sa Lord, bakit ganyan naman nangyari sa buhay mo? Di ba ganun yung sinasabi ng mga tao? Huwag niyong pakinggan yun.
Magkakaroon tayo ng mga kabigatan at mga problema, pero tandaan po ninyo, ang kaibahan nating mga Kristiyano, ang kaibahan nating mga mananampalataya sa mga walang pananampalataya. Kasi tayo, kahit may mga problema, nakakayanan po natin dahil may kapayapaan sa ating mga puso. Hindi tayo basta-basta mapapalubog ng mga problema. Alam niyo po yung nanay ko, nung time na grabe yung pinagdadaanan, yung sa kapatid ko, yung sa bunso naming kapatid, kita ko talaga yung pananampalataya niya sa Lord. Kasi prayer warrior siya, intercessor siya. Iba ang nagagawang pagbibigay ng kalakasan kapag ikaw ay nakaangkla sa Panginoon, yung pananampalataya mo nakaangkla sa Diyos. Kakaiba ang nagagawa po noon. Na kahit sunod-sunod ang dumating na dagok ng problema sa buhay mo, kayang-kaya mong malagpasan. Sapagkat hindi kalakasan mo ang nararamdaman mo, hindi ka sa kalakasan mo nananangan, kundi sa kalakasang binibigay sa iyo ng Diyos. Kaya ka nakakatayo pa rin. Kaya mo nagagawang manalangin pa rin kahit sakit na ang nangyayari sa iyo. Nagagawa mo pa rin na maglingkod kahit sugatan ang puso mo. Dahil sa Diyos. Amen. Mas malaki ang Diyos. Kahit pagsamasamahin ng lahat ng mga problema ng sanlibutan ito, mas malaki pa rin ang Panginoon. Mas malaki pa rin ang Diyos. So number 3, third point. Carry the lessons, not the pain. Carry the lessons, not the pain. Wow! Praise God, Chipanzi! God bless you! Amen! Successful ang operation ng amo niyo po at hindi cancerous. Another answered prayer po from our community. Thank you, Lord. All glory to you po. All glory to you, God. Amen. Philippians chapter 3 verse 13. Philippians chapter 3 verse 13. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Alam niyo po, walang sayang na panahon sa Panginoon. Walang sayang na Panginoon. January may have taught us to pray deeper, to trust slower but stronger, to rely less on people and more on God, and to obey even when it's uncomfortable. Alam niyo po, ang kagalingan hindi ibig sabihin pagkalimot. Ulitin ko po yun. Ang kagalingan, hindi ibig sabihin ay paglimot. Ang tunay po na paghilom at pagpapagaling ng puso ay pag-alala. Pag-alala sa mga bagay na nakasakit sa atin pero this time, hindi na tayo nasasaktan. Kasi yung iba sabi, kailangan kong makalimot para ako ay gumaling. Pero totoo ba na kaya ba kalimutan lahat yon? Hindi mo malilimutan. Maaalala at maaalala mo. Kaya ang tunay na paghilom po, kahit maalala mo, pero hindi ka na nasasaktan. Ganun po. Ang dapat po nating dalhin. Isang puso na kahit naalala mo yung ginawa nila, hindi ka na nasasaktan dahil mas nangingibabaw at nananaig sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Amen? At ang presensya niya nag-uumapaw sa buhay mo. Hindi ka na nasasaktan. Amen? Kasi ibang dumating dun sa point na kahit maalala mo at maalala mo at maalala mo, wala nang sakit, wala ka nang nararamdaman. Kasi totally pinagaling ka na ng Diyos. Totally pinalaya ka na ng Diyos.
ang panalangin ko, can I just pray for you? I want to pray for you. Lord, sa lahat ng mga tao na may mga pinagdadaanan pa rin hanggang ngayon, iniiwan po namin ang lahat ng sakit ngayon 2026, ngayon pong January, Lord. Iniiwan po namin. Lord, ang panalangin ko, bigyan mo kami ng pananampalataya at katatagan, Panginoon. If ever maalala namin ang lahat ng mga ginawa sa amin, hindi na po kami makakaramdam ng galit, ng sakit. Palayain mo ang iyong mga anak, Panginoon, sa lugar na ito, sa live stream na ito. Punuin mo kami ng iyong pagmamahal, Panginoon, na mas mananaig ang pagmamahal namin sa iyo kesa sa mga sakit na naidulot nila sa amin, Panginoon. And we will love them. Those people, we will love them, Lord. Dahil ito ang sinabi mo sa iyong mga salita. To love our enemies. To pray and to bless those who persecute us. This is what we will do, Lord. We will love them just as the same kung paano mo kami minahal, Panginoon. Nawa ay hindi kami maging maramot. Hindi kami gagante, hindi kami babawi, Panginoon. Nawa po, dumating po yung araw. Dumating yung araw na kahit maalala o makita namin, Panginoon, ang mga sitwasyong minsang sumira at nagpaiyak sa amin, dumurog sa amin, wala na kaming mararamdaman sapagkat pinili namin, Panginoon, ang kapayapaan. Pinili naming sumunod sa iyo, Panginoon. Dahil pinili ka namin. Thank you, Lord. I entrust these people unto you, God. Bless them and cover them in your blood. In Jesus' name, amen. Amen. So God bless po. Dalhin niyo po yung mga lessons, hindi yung sakit. Dalhin niyo po yung wisdom. Dalhin natin yung growth next month. Go po kayo doon. Ang dadalhin lang natin yung mga ginawa ng Diyos na nagpalago sa atin. Yung ginawa ng Diyos na nagbigay sa atin ng karunungan, yun yung babaunin natin. Okay? Yan ang babaunin natin. Not the wound, not the pain, not the grief, but growth, wisdom, and healing. Amen and amen. And number 4, hello, backslider number 1 Philippines. Paano na ako na hindi naniniwala sa Diyos? Paano ka na hindi naniniwala sa Diyos? Alam mo na kahit na hindi ka naniniwala sa Kanya, mahal ka ng Diyos hanggang ngayon. Kaya ka nga nandito eh. Diba? Ba't ka ba nanonood ngayon? Eh kung hindi ka naniniwala sa Diyos, wala kang interest dito, diba? Wala kang interest dito. Pero bakit hanggang ngayon nandito? Actually, parang nakita na kita nanonood before eh. Bakit pa ulit-ulit na pinapadaan sa'yo ng Lord itong live stream na ito? Hindi mo alam. Exactly. Hindi mo alam na may maganda siyang plano para sa iyo. Kaya ka napapadpa dito. Kaya mo napapanood at napapakinggan itong live stream na ito. Kasi hanggang ngayon, mahal ka pa rin ng Diyos. Kahit na sabihin na natin, kumalimot ka sa Kanya, nawala ka sa Kanya, may mga nangyari, pero hindi nagbago ang pagmamahal sa iyo ng Diyos, no? Hindi nagbago ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Sinasabi mo, wala ka ng interes. Sinasabi mo, nawala na yung gana mo, etc.
Pero ang Lord, hindi. He is still pursuing you. Pinuperso ka pa rin ng Lord eh. At nagmi-minister siya sa iyo. For sure, nagmi-minister siya sa iyo ngayong oras na ito. Ilang ulit ka nang bumalik dito? Ilang ulit mo nang nakita to? Hello, trust me, God bless you po. You are a channel of blessing. Amen. May God honor the desires of your heart. Sa lahat po ng mga backsliders, sa lahat ng mga minsang nag-uumapoy sa Diyos, at ngayon nanlamig sa kanilang pananampalataya, it's never too late. Ang lahat ng may pandinig ay makinig. Ang lahat ng mga taong may tenga ay makinig. At unawain ang salita ng Diyos. Repent, for the kingdom of God is near. Malapit nang dumating ang Panginoon. Alalahanin po natin ang mga ginawa natin nung tayo ay unang nakakilala sa Diyos. How passionate we are. Naalala ko tuloy yung sinasabi sa Revelations. Hanapin ko lang. Revelation chapter 2 verse 4. I would like to read. Sabi dito ng Panginoon sa church in Ephesus, Revelation chapter 2, verses 2 to 4. I know your deeds. Sabi dito, I know your deeds. Inalis mo na to pero nakikita mo pa rin, di ba? Baka para sa itong message na to. I know your deeds, your hard work and perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and you have endured hardships for my name and have not grown weary. Yet I hold this against you. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Napakasakit naman na to. You have forsaken the love you had at first. Nasaan na kaya yung dati nating pagmamahal sa Panginoon? Sa ibang salin, sabi, you have left your first love. You have left your first love. Sure, trust me, I'm fine. Sure. Message ka lang. Dito sa TikTok. You know what's the encouragement for tonight? Go back to your first love. Sa lahat ng mga tao, hindi ko alam kung gaano kalaki yung impact ng sasabihin kong ito, but this message is for you. Go back to your first love. Go back to Jesus. Naalala ko po yung unang pagkakataon na nakakilala ko sa Lord. I would like to testify the goodness of God. I was 17 when I encountered the Lord. 17 years old po ako noon. And now I'm 32. Grabe, 32 na ako. 17 years old, I'm enjoying my life. Meron akong sexual confusion. May identity crisis ako that time. Masaya ako, yes. But am I really happy? Masaya ba talaga ako? Masaya ako pag may mga kaibigan ako. Kapag
lumalabas kami. Pero masaya ba talaga ako? Wala akong purpose sa buhay. Nabubuhay ako para mabuhay, but I don't know why my purpose. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Until someone invited me sa youth camp. 17 years old ako noon. In-invite niya ako sa youth camp, Zambales. Sabi ko, sige. Kasi masaya, maraming tao and all. So I attended. And after that, God encountered me. God encountered me during that camp. And the rest is history. And the rest is history. Nagsimula akong umattend every Sunday, attend. And then God used me as a leader, as a worship leader. Ginamit ako ng Lord at the age of 17 years old. Up until now that I am 32 years old, maraming pinagdalhan sa akin si Lord. Hanggang sa naging church pastor, church coordinator ako. I handled church for 4 years. I full-time myself in the ministry without something in return yun. Without me expecting something in return. All for the love of God. So I am a volunteer worker for 4 years. Sa church ako nakatira. At ginawa ko yun. Nilet go ko yung trabaho ko para maglingkod sa Panginoon. And now, I resign as a church coordinator. And now, I am doing this. I preach the gospel here in social media platform, specifically here in TikTok. Maraming pinagdalhan sa akin si Lord. And I thank God, hindi ako bumitaw sa Kanya kahit napakadaming mga pagsubok. It's not an easy journey. Hindi siya madali. May mga bagay kang isasakripisyo, may mga bagay kang ilalet ko kahit mga pangarap mo sa buhay, mga mahal mo sa buhay. Umalis ako sa bahay namin, naninirahan ako mag-isa, kasama yung 2 kabataan. But I praise God for He is the God who sustains me. Siya ang meron ako ngayon. Siya ang meron ako ngayon. Kaya ako nakapagpapatuloy. Kaya ako nagagawa ang mga bagay na dapat kong gawin. Kaya ako merong lakas at passion to share the gospel araw-araw. Siya yung nagbibigay sa akin ng drive. Move forward, anak. Gigising ka ng umaga, hindi ka palaging okay kapag umaga, pero sasabihin sa iyo ng Lord, anak, marami naghihintay sa iyo. Anak, marami naghihintay sa iyo. And then, yes, Lord. So, backslider number 1, Philippines, it's never too late. Huwag mong sayangin ang buhay mo. What shall a man profit if he gains the whole world, yet forfeits his one and only soul? Go back to Jesus. Return to your first love. It's never too late. Join our community. Libre ang community. I am here. Pwede kitang i-guide kahit papaano. Read your Bible, pray. Kasi natin yung sagot eh. Natin yung sagot. You try to join our community and you just check. Bigyan mo kami ng 1 month. 1 month ka manood dito. Tingnan mo kung ano mangyayari sa'yo. It's not the community who will change you and transform you. It is the presence and the anointing of the Holy Spirit. Amen. And we are doing this all for the love of God. Ha? All for the love of God. All for the love of God. Ha? Ayan. All for the love of God. Umulit. So
Pwede ka ba ibag-pray lahat ng mga backsliders, nanlamig, or pakiramdam mo papunta ka na doon? Can I just pray for you? Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray, Holy Spirit, that you minister to these people, Panginoon. Mga tao na napalayo sa iyo. Mga tao na nanlamig sa kanilang pananampalataya. Mga tao na papunta na po doon, Panginoon. Ang dalangin ko po, maglagay ka ng bagong apoy sa kanilang puso. Magkaroon sila ng desire na mas makilala ka sa kanilang buhay, Panginoon, more than ever before. Enlighten us, Lord. Empower us and revive our hearts. Rekindle our hearts, the fire in our hearts, Lord. In the name of Jesus, Lord, katagpuin mo po sila. Hanguin mo sila, Panginoon, sa putik na kanilang kinasasadlakan. It's never too late, God. May they encounter your love and your salvation. Pwede mo ba akong sabayan sa pananalangin ito? Kung ikaw yung backslider, kung ikaw yung malapit ng manlamig, sa Panginoon, sabayan mo ako sa panalangin ito. Sabihin mo, Panginoon, lumalapit po ako sa iyo at nagpapakumbaba. Inaamin ko ang aking mga kasalanan, ang aking pagtalikod, ang aking paglayo sa iyo, at humihingi po ako ng tawad. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo po ako. Nais ko pong bumalik sa iyo. Nais kong manumbalik. Nais kong muling magtiwala, magmahal, at maglingkod sa iyo, Panginoon. Katagpuin mo po ako ngayong gabi. At muli, O Diyos, naniniwala ako na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng aking mga kasalanan. At tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Ikaw na ang maghari at manahan sa buhay kong ito, ngayon at magpakailanman. Sa iyong pangalan. Amen. Amen. God bless po. God bless. Hello po, Ate Fab. Amen. Wow! Ate, congratulations po. We are praying for you, Ate Fab. God bless you po sa iyo pong delivery kay baby tomorrow. God bless you po, and we are so happy. We are so, punong-puno ng pasasalamat ang aming mga puso na nandito po kayo sa community. So God bless po. God bless, God bless. At magkaroon po ng safe delivery. Maging maayos po ang panganganak nyo tomorrow. In Jesus' name, healthy baby. In Jesus' name. Walang sakit, walang komplikasyon. Maayos po ang magiging delivery nyo po tomorrow. God bless po. Yan. Amen. Amen. Hallelujah. Number 4 and the last, before our declaration. Are we blessed, mga kapatid? Are we blessed? Amen. Yan. Malapit na. Konti na lang. Konti na lang. Number 4 and the last. February is not random. It is prepared. May nakahanda na para sa iyo. Isaiah 43 verse 19. Isaiah 43 verse 19. See, I am doing a new thing. Now it springs up. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Mga kapatid, February is not just the next page of 2026, but it is a prepared page. God bless po, Sasha.
Nasa Israel din. Oy, Ate Roselia, may kasama ka na ulit sa Israel. Yan. God bless you, Sasha, sa iyong practical driving tests. God bless you. Isaiah 43 verse 19, See, I am doing a new thing. So bago pa tayo tumawid sa month of February, God is already there. God is already in February. So it is a prepared month. Amen? Nakahanda na. So He already knows what we will face. He already knows what we will need. And He already knows what He will supply. God is already there. He already know the whole story in February. So, pwede bang ang pakiramdam natin ngayon, unsure tayo, may uncertainty tayo, di ba? But God is not. Okay? Hindi siya nasusurprise kasi alam niya lahat ng mga nangyayari. And we are not stepping alone into February. We are never alone. We are crossing over with God. We are crossing over with God. Amen po ba? Amen. So sa ating pagtawid, nandoon na ang Diyos. Amen. Inaabangan na tayo. Inaabangan na po tayo. At nakahanda na po ang lahat ng mga mangyayari sa February 2026. Kung paano natin haharapin, anong pangangailangan natin, at kung paano niya ito isusupply sa bawat isa. Mga kapatid, wala nang alisan, wala nang susuko. Susuko ka pa ba? Safe and secured ka na sa kamay ng Diyos. Huwag ka nang lumayo. Huwag ka nang humanap pa ng mga bagay na sa palagay mo ay magpapasaya sa'yo sa ating buhay kasi ang Diyos lang ay sapat na. Actually, He is more than enough. He is more than enough. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. For our conclusion, what God started in us, He will finish. Ano man ang sinimulan ng Diyos sa ating buhay, ay tatapusin niya ng may katagumpayan. Amen? Because our season is not over. Our season is not over. It's never too late. Go back. Return to your first love, Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! So that's the end of our teaching for tonight before our crossover declaration po. Amen. Sa lahat po ng mga bago po dito, you may join our community. Just go to FB app, sa Blue app, at search nyo lang po itong Heart to Heart page. Heart to Heart. Tapos, follow nyo lang po yan, then subscribe po kayo. Message kayo na gusto nyo pong sumali sa community at sa group chat, at may magre-reply po sa inyo doon. Okay? So, dito lang po kayo magme-message ha, Heart to Heart. We want you guys to be there. We want you guys to be part of our growing community. Heart to Heart community po. Yan. Praise God. So ngayon po, mga kapatid, ay sabay-sabay lang po nating ideklara before tayo mag-end.
and before our crossover declaration. Sige po, sabayan niyo po ako ha. Okay, sabayan niyo lang po ako. Ready? Let us declare this by faith. Sabihin natin, I will not carry fear into February. And again, I will not carry fear into February. I will not carry bitterness into February. I will not carry unbelief into February. Sabihin po natin, I cross over with faith. I cross over with obedience. I cross over with hope. What God started in me, He will finish. My delay is not denial. My season is not over. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Hallelujah. Praise God. What you carry matters. So ano ang dadalhin natin sa darating na buwan? Carry faith, carry obedience, carry expectation, and leave behind everything that God never asked you to carry. In Jesus' name. February will stretch us, but God will sustain us. In Jesus' name. Amen. I'm going to pray po before we start our declaration. Father God, we stand before you, Panginoon. We stand at the crossing point of this month, Lord, for the next month of February. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na iyong ginawa, sa lahat ng mga pangako mo, sa iyong pagsama sa bagong transition po na ito. Salamat. And we surrender, Lord God, lahat ng mga pangyayari ngayon pong month of January, lahat ng kasiyahan, kagalakan, even pain and lesson, Panginoon. We choose not to carry bitterness, fear, or disappointment into February. We lay everything at your feet, Lord God. Maraming salamat po dahil naniniwala po kami, dakilang Diyos, na meron kang maganda at dakilang bagay na gagawin sa amin. And we believe that you are still writing our story, Panginoon. So we trust you, hallelujah, with what we don't understand yet, Lord God. And we cross over, Lord God, for the next month, at ang baon po namin, ang biyaya na nagmumula sa iyo. Salamat po sa aming declaration na gagawin, Panginoon. Patuloy po na magkaroon ng kaganapan, mag-manifest ang lahat ng mga declaration po na ito. We thank you and we glorify you. In Jesus' name we pray. And everybody will say and agree, Amen, Amen, and Amen. So mga kapatid, iaano ko lang. Okay, isasend ko sa GC yung declaration. Sabayan niyo po ako. So tuloy-tuloy na po ito ha. Tuloy-tuloy na po. Okay, sinend ko po sa GC, mga kapatid. So, yan. So, yan po yung babasahin po natin. Okay, naka-ready na po ba tayo, mga kapatid, for our declaration? Sa lahat ng mga wala sa group chat, sabayan nyo na lang po ako. Then, mamaya po, mag-join na agad kayo. Yan dito, heart to heart. Send kayo dito, ha? Send kayo. Okay, ready? Ready na po. Praise God. So, nasa GC na po. Punta lang po kayo sa GC para po sabay-sabay tayo magbasa. Okay? So, it's already 11:54. Kapag naka-deact po yung FB, message pa rin kayo dito. Okay? Isasend po nila sa inyo yung group sa TikTok. Meron din pong group sa TikTok. Shasha, nandito ba sila Shasha? So, yan. So, sila na bahala. So, follow nyo lang po tong heart-to-heart page. Then, yeah, send kayo message dyan.
Okay. So, praise God. Let us all start our declaration. Hallelujah. Let us all declare with faith. Amen. In Jesus' name. Praise God. Praise God. Okay, sabay-sabay po tayo. Buong puso at buong pananampalataya. Hallelujah. Lord, hayaan mo po na sa bawat declaration points na amin pong babanggitin at idedeklara, maging buhay at makapangyarihan ito, Panginoon. Ito po ay magmamanifest sa aming mga buhay. Let all the declaration, Panginoon, be manifested. What we confess is what we will possess. Be with us, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Come on, let us declare. Number 1, sabay-sabay po tayo. I declare that what did not break me in January will not define me in February. God is still working in my life. Isa pa po. I declare that what did not break in me in January will not define me in February. God is still working in my life. Number 2, I declare that every burden I carried unknowingly is lifted now by the grace of God. Another, I declare that every burden I carried unknowingly is lifted now by the grace of God. Pangatlo po, I declare that I cross over into February with a renewed mind, restored heart, and strengthened faith. I declare that I cross over into February with a renewed mind, restored heart, and strengthened faith. 2 beses po sa bawat isa. Number 4, I declare that delays are not denials. They are divine preparations. I declare that delays are not denials. They are divine preparations. Number 5, I declare that fear will not follow me into my next season. I declare that fear will not follow me into my next season. Number 6, I declare that every voice of doubt is silenced by the truth of God's word. I declare that every voice of doubt is silenced by the truth of God's word. Number 7, I declare that what the enemy meant for harm, God is turning for my good. I declare that what the enemy meant for harm, God is turning for my good. Number 8, I declare that I will no longer rehearse past failures, but will walk boldly in God's forgiveness. I declare that I will no longer rehearse past failures, but will walk boldly in God's forgiveness. Number 9, I declare that February will not be ruled by pressure but by peace. I declare that February will not be ruled by pressure but by peace. Number 10, I declare that obedience will open doors that effort never could. I declare that obedience will open doors that effort never could. Number 11 po, I declare that I am stepping into alignment with God's will, timing, and purpose. I declare that I am stepping into alignment with God's will, timing, and purpose. Number 12, I declare that every unanswered prayer is still heard and held by God. I declare that every unanswered prayer is still heard and held by God. Number 13, I declare that healing is flowing emotionally, mentally, spiritually, and physically. I declare that healing is flowing emotionally, mentally, spiritually, and physically. Number 14, I declare that I will not compare my journey with others. God's plan for me is unique and perfect. I declare that I will not compare my journey with others. God's plan for me is unique and perfect. I declare that fresh grace, fresh fire,
and fresh hunger for God will mark my days ahead. I declare that fresh grace, fresh fire, and fresh hunger for God will mark my days ahead. Number 16, I declare that I will walk in wisdom, discernment, and humility. I declare that I will walk in wisdom, discernment, and humility. Number 17, I declare that what I let go of will make room for what God is about to release. I declare that what I let go of will make room for what God is about to release. Number 18, I declare that my faith will speak louder than my feelings. I declare that my faith will speak louder than my feelings. Number 19, I declare that I am covered by God's favor, guided by His Spirit, and kept by His hand. I declare that I am covered by God's favor, guided by His Spirit, and kept by His hand. Number 20 po, I declare that February will be a month of clarity, consistency, and courage. I declare that February will be a month of clarity, consistency, and courage. And last, for 7 times we will declare, I declare that what God started in me, He will surely finish, and my best days are not behind me, but ahead of me, in Jesus' name. I declare that what God started in me, He will surely finish, and my best days are not behind me, but ahead of me, in Jesus' name. I declare that what God started in me, He will surely finish, and my best days are not behind me, but ahead of me, in Jesus' name. I declare that what God started in me, He will surely finish, and my best days are not behind me, but ahead of me, in Jesus' name. I declare that what God started in me, He will surely finish, and my best days are not behind me, but ahead of me, in Jesus' name. I declare that what God started in me, He will surely finish, and my best days are not behind me, but ahead of me, in Jesus' name. And for the very last time, I declare that what God started in me, He will surely finish, and my best days are not behind me, but ahead of me. In Jesus' name, amen. Sabihin po natin, I receive it, I believe it, I walk in it, in Jesus' mighty name, amen, amen, and amen. Bago tayo mag-end in prayer, I would like to declare Psalm 91. Hallelujah. Thank you, Jesus. Babasahin ko lang po ang Psalm 91 sa atin. Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust Him. For He will rescue you from every trap and protect you from the deadly disease. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrows that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. Though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, these evils will not touch you. Just open your eyes and see how the wicked are punished. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you. No plague will come near your home, for He will order His angels to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone. You will trample upon lions and cobras. You will crush fierce lions and serpents under your feet. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them.
I will reward them with a long life and give them my salvation. And for the very last verse po, Psalm chapter 23. Psalm chapter 23. The Lord is my shepherd. I have all that I need. He lets me rest in green meadows. He leads me beside peaceful streams. He renews my strength. He guides me along right paths, bringing honor to His name. Even though I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessings. Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah! Praise God! Praise God! Panginoon, maraming salamat po sa katagumpayan ng crossover po na ito. Panginoon, katagumpayan na muli po kaming nakatawid from the month of February at from the month of January at ngayon po ay nasa buwan na po kami ng Pebrero, Panginoon. Inuna namin kayo, Panginoon, sa mga unang minuto at segundo ng buwan ng Pebrero. Salamat, Panginoon. Hawak-hawak po namin ang susi ng katagumpayan, and we claim, Lord God, that no weapon formed against us shall prosper. No wicked plans of the enemy, Lord God, will prevail. For we are covered by the precious blood of Jesus. In Jesus' name, salamat sa lahat ng mangyayari ngayong buwan ng Pebrero. Panginoon, alam namin na nauna ka na. Alam namin, Panginoon, na inihanda mo na ang daraanan namin. Kaya Lord, nagpapasalamat at nagpupuri po kami sa iyo. Salamat, salamat. Tanggapin mo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen, amen, and amen. To God be the glory. Praise God. Hallelujah.